ng kaibigan mo. Lahat daw mali ang mundo. Magandang hapon sa lahat ng mga kababayan ko dito sa lalawigan ng Palawan, maging sa buong universe. Welcome po tayong lahat na subaybayan ang programang Hitik sa Impormasyon, ang isyong panlipunan, balita at komentaryo dito lamang sa Bigwas News Philippines. Pero tingnan mo, masaya pa ako. Lumaraw sa pero ako ang bida rito sa saliw ng... Samahan po ninyo ako sa loob na isang oras na pagtatanghal na kasama po ninyo si Don Robert Ramiro. Trabaho lang po tayo. Wala po tayong personalan, ano. At tayo po ay maghatid ng mga balita at mga impormasyon sa lahat ng mga nagmamalasakit, nagmamahal sa ating sambayanang Pilipino. Siya ang komentaryo, ako yung palabas. Kung siya ay palad, ako yung guhit na matala. July 1st, 2026 ho. Ito ho ay patuloy na nagsasagwa ng pagtitipon ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na siyang headlines natin ngayong hapon, ano ho, mga kaibigan. Hapon pa ho noong June 30 ng madaling araw ay nagsimula ho ito, at ito ho yung ikalawang araw ng pagtitipon. At ang atin pong pupuntuhan kung bakit ho nagsagawa ng rally o pagkilos ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Maring alam na ho ninyo yung mga kasagutan, mga kaibigan. Subalit nais lamang po natin itong muling linawin kung yung iba pa ho ay hindi po nila ganap na uunawaan ang layunin ng pagsasagawa ng pagtitipon ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, na ngayon ho ay hindi na lamang ho sila na ay ang naririyan diyan ho sa dalawang dako diyan sa EDSA People Power Monument, maging sa Liwasang Bonifacio. Sapagkat ayon ho dito sa komento, itong si wag ko nang babanggitin yung pangalan mo. Kasi kilala ko ito eh. Ano kaya ang layunin ng Iglesia ni Cristo kung bakit nagsagawa ng sorpresang pagkilos? Ito ho ang dahilan, mga kababayan. Nang dahil ho sa hindi ho maayos na pagpapatupad ng batas. Ito ho ay babasahin ko ulit ang panawagan ng Iglesia ni Cristo, na siya na ring panawagan ng mga kababayan natin na nais na managot ang mga kawatan sa gobyerno na ninakawan sa pamamagitan ng buwis. Ito ang dahilan. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas, pero tutol kami sa pagbabaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Isa ho yun sa mga layunin, no? Sapagkat gaya ng alam ng marami, si Senador Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Subalit, pinalitan ng liderato ng committee ito. Ang ipinagtataka namin kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas
ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga nag-expose. Ang ikinaso kay Marcoleta ay plunder na isang non-bailable crime hanggang hindi natatapos ang pagliliti sa kanya. Sa madaling salita, hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Pero paanong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation na hindi naman galing sa kaban ng Pilipinas o sa kaban ng yaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang campaign donation mula sa mga sumusuporta sa kanya sa kanyang pagkandidato bilang senador. Bukod ho dito, ito ho ay pinawalang naresolba na ho ito ng COMELEC na ayon ho sa COMELEC ay wala hong nagawang paglabag itong si Senador Marcoleta. Etong sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senador Marcoleta dahil ito rin ang posisyon namin. Nanawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Kaya nais naming iparating sa kinaukulan na kahit ipakulong nila si Senador Marcoleta, hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa kababayan natin na ninakawan. Ito ho ang isa sa mga dahilan kung bakit rally ang Iglesia ni Cristo. Isa-isahin nga ho natin mga kababayan. Ang sabi ho dito ay hindi ho tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas, pero ang pagbabaluktot ng batas, ito ho ang kanilang tinututulan. Ano ho yung mga binabaluktot ng mga batas? Sa halip na yung mga magnanakaw o yung sampahan ng kaso, yun pang nagsusulong para malaman yung mga magnanakaw, yung mastermind sa pagnanakaw na ito ay siya pa ninyong kakasuhan. Gigipitin sa pamamagitan ng mga mekanismo ng pamahalaan, partikular itong ombudsman. Hindi lang ho yun, hindi lang ho ang layunin ay para suportahan si Senador Marcoleta, kundi yun hong batas na dapat na masunod. At yung batas na dapat na ipairal, hindi ho yung pinipili ang batas ng naaayon lamang sa gusto. Kung nga ito si Marcoleta, siya ho ang masigasig na nagsusulong para imbestigahan ang malawakang pandarambong sa kabanang bayan. Ito ho ang inyong ipinag-iinitan. Kasama na rin ho yung kanyang mga kasamahan dyan ho sa minority. Na yun ho ay kakasuhan din. Yung isa na ipakulong na. Yung isa ay nakapagtago nang dahil ho sa panggigipit nitong ombudsman na ito. At ito po naman ay may kumpas ng ehekutibo. Ginagamit hong tool. Ginagamit na kasangkapan ang sandigang bayan maging ang ombudsman para ikang ay sikilin ang karapatan ng mga nagsusulong ng katarungan para ho malaman ng taong bayan kung sino ang mga sindikato sa gobyerno. Ang ipinaglalaban ho ng Iglesia ni Cristo ho dito mga kababayan ko, kayo ho, ay ang panawagan nila ay yung transparency, yung accountability, justice and peace. Kaya ho ito ay tahasang ipinararating sa kinauukulan partikular sa gobyerno. Sapagkat ayon sa pahayag ng tagapagsalita ng INC, hindi titigil ang Iglesia ni Cristo sa paghingi ng katarungan
para sa mga kababayan nating ninakawan. Sino-sino ho ba ang mga ninakawan? Kasama ho ba kayo? Lahat na nagbabayad ng buwis. Yun ho ay biktima ng pagnanakaw. At sino-sino yung mga magnanakaw, nakabarong, naka-uniforme, naka-Amerikana, may nakasakbit pang mga korbata. Ito ho, ang mga magnanakaw na ito ay hindi ho nagnanakaw sa gabi. Hindi ito nagnanakaw ng surprise. Hindi rin ho ito nakikipag-coordinate sa kanilang nanakawan. Hindi rin ho ito humihingi ng permit sa kanilang mga nanakawan. Kayo na mga taxpayers na ninakawan, biktima ho ng pagnanakaw na ito, ng napakalaking pagnanakaw na ito. Nakita niyo ho ba ang resulta noong mga ninakawan ng mga ito? Yun hong nangamatay, nalunod sa baha, nadisin sana yung 1.7 trillion na halaga na para dyan sa flood control na yan, dapat sanang sumagip sa buhay ng mga kababayan natin, hindi lamang sa kanilang buhay, maging sa kanilang mga ari-arian. Kayo ho ba ay natutuwa kapag ho ang inyong kababayan ay lumulutang sa baha? Kayo ho ba ay pumapabor doon sa pagbabaluktot ng batas o ng hustisya para lamang pagtakpan ang mga magnanakaw na ito? Isa ka rin ba sa mga humihingi ng pananagutan sa mga nagnanakaw? Pagkatapos, kayo ho ay reklamo ng reklamo. Reklamo kayo ng reklamo sa social media. Maging nagpapa-interview pa kayo. Na ang sabi ba ninyo, may karapatan ho ba ang Iglesia ni Cristo na ma-hostage ang mga yung ika nga ay naabala kahapon at maaring sa ngayon. Kayo ho ba ay may nagawa noong kayo ho ay pinagnakawan? Meron ba kayong ginawang hakbang? Kayo ho ba ay pumapayag na basta na lamang nakawan ay okay lang sa inyo? Kayo ba'y pumapayag na nakawan? Ngayon, kung payag kayong nanakawan, mag-post ho kayo dyan sa inyong mga timeline sa social media na nakapublic na gusto ho naming nakawan ninyo kami. Gusto ho ba ninyo yon? Nasaan ho yung sentro, yung tunay na pag-iisip kung hindi ho malnourished ang inyong mga kaisipan? Sino hong nakakagawa ng ganitong paniningil? Yung ganitong pagbubulgar ng makatiwalian sa pamahalaan na kung saan yung buwis natin ang pinasasasaan, pinaghahati-hatian ng sindikato sa gobyerno na isinilid sa mga duffel bag, maliliit at malalaki, sa mga maleta na pinaghahatian ng mga politiko na dyan at maging mga empleyado ng gobyerno, na isinilid sa mga mali-maliit at diniliver sa kanilang tahanan at maging sa kanilang mga opisina. Mapapabuluanan ho ba ninyo yan, mga ibinulgar, noong merong direct handling sa pera? Andyan na ho ang ebidensya, nakalitrato, may video, maging yung mga naghakot. Pero yung pinagdalhan at tumanggap ng mga salapi ay tulo tanggi, sapagkat wala hong suspect na umaamin sa kanyang ginawang krimen, lalo na't kung ang katumbas niyan ay plunder. Sige. Pagkatapos,
inyong babatikusin na kahapon ho ay wala hong permit. Yun hong pagsasagawa ng pagkilos. Sino ho sa inyo ang magbibigay? Sinong ahensya ng gobyerno ang magbibigay ng permit sa oras na alas 3:55 ng madaling araw? Sino? Sino ang makapagsasabi at makasasagot? Na kahit sino mang ahensya ng gobyerno ang magbibigay ng permit sa oras na alas 3:55. Matapos nga ho nang magkaroon na ng opisina ay nakapag-secure na ng permit. Pero nung hindi pa lumalabas yung permit na ito, kung todo kayo o batikos sa ginawang hakbang ng Iglesia ni Cristo, na hindi lamang ho yung kanilang ginawang hakbang ay hindi ho sa pansarili nilang kapakanan, kundi pangkalahatang kapakanan, pangsambayan ng Pilipino. Pagkatapos kayo, nasaan ho? Kayo ho ba? Hindi ho kayo, wag ho kayo magagalit kung sasabihin kong malnourished ang inyong mga utak. Marami na nagtatangka na ho. Nung nakaraang mga araw din, nung nakaraang linggo, may nagsagawa din ng pagkilos. May sinasabi ho ba, may nagreklamo bang Iglesia ni Cristo? Samantalang kung pagbabasihan natin sa census, ang numero ng Iglesia ni Cristo, ito ho, ay pumapalo lamang sa 2%. Ibig sabihin minority. At ang majority dito ay yung, dito ho ay, kung hindi man Iglesia Katolika, ito ibang denominasyon ng mga relihiyon. Kapag ka-iglesia ang kumilos, at ang pagkilos na ito ay malinis, hindi ho nigas kugon, hindi ho puro sigawan na kung sino-sinong gusto ninyong patalsikin, yung pala naman iyon ay mga propaganda ninyo sapagkat kayo pala naman ay nabayaran. Magtatanong ho kami sa inyo. Dahil ba sa na-traffic ho kayo, ay hindi ho kayo nakapasok sa trabaho? Yun ho bang nagrarally ho diyan sa EDSA at maging doon sa Liwasang Bonifacio? Marami din ho diyan, may mga trabaho din ho iyan, may mga negosyo ho yan. Nagreklamo ho ba sila? Yung hindi ho nakapasok sa trabaho, yun ho ay mga Iglesia ni Cristo din. Nagreklamo ho ba sila? Yung ho hindi nakapasok sa eskwelahan, ang sabi hindi nakapag-take ng exam. Yun ho, may mga Iglesia ni Cristo din ho. Nagreklamo ho ba sila? Iisa ho ang kanilang ipinaglalaban, yun hong katarungan. Yung hong pananagutan, malaman kung sino ang mananagot, sino ang mastermind sa malawakang pandarambong sa kabanang bayan. Kayo, huwag ninyong sabihin na okay lang sa amin na nakawan kami. Kapag sinabi ho ninyo, okay lang ho sa amin na kami pagnanakawan, ang ibig sabihin, wala ho kayo sa tamang katinuan. Yun ho nagkokomento na naperwisyo. Naperwisyo ho kami. Maging ho yung mga opisina ho namin, hindi na ho nakapag-opisina. Okay lang ho ba sa inyo na kayo ho ipagnakawan din? Hindi ho ba kayo nagbabayad ng buwis? Sige. Pag sinabi niyong hindi, dapat nga kayo kasuhan. Kasi labag sa batas ho yan. Yun ho bang pagnanakaw, labag din ho ba sa batas? Sige nga.
Kayo ang humusga sa inyong husgahan ho ninyong sarili ninyo. Noong wala pa hong mga pagkilos, panay ho ang angal ninyo. Oh, diyan sa social media, mataas ang bilihin, hindi na bumababa. Nagkakandara pa kayong pumunta doon sa mga Kadiwa Center para bumili ng 20 pesong bigas. Oh. At sasabihin ninyo ang mahal ng mabilihin sa palengke, hindi tumataas ang sahod. Oh. Hindi na nga tumataas ang sahod ho ninyo. Pinagnanakawan pa kayo. Payag ho ba kayo? Nasaan ho ang tamang pag-iisip meron ang ganitong mga klaseng tao? Sige. Okay lang ho sa mga magnanakaw sapagkat nasa panig nila ang batas. Kaya nga ho nagrarally ho itong mga iglesia ni Cristo. Pinagtatakpan ho yung mga magnanakaw. Samantalang yung hong nagsusulong para ika nga'y matukoy kung sino-sino. Bagaman ang ilan ho dyan ay pinangalanan na. Pero malaya at ika nga ay nagpapasasa doon sa mga maleta na kanilang tinanggap. Okay lang ho sa inyo. Kaya ho natin sinasabi ho ito. Dahil ho, kung ang iglesia ni Cristo ho ay nagawa ho nila itong ganitong kalaking pagtitipon para ipamukha sa gobyernong ito ang kawalan ng kanilang pagmamalasakit sa taong bayan. Kasama ho kayo, hindi lang ho kami. Ang kanilang kapabayaan sapagkat sila din ho ay sangkot. Sino ho ang inyong lalapitan ngayon kung ginagamit ho ng gobyernong ito? Ang mga sangay ng gobyerno, yung mga ahensya ng gobyerno may direktang may kinalaman sa pagpapatupad ng batas. Una, ang DILG, Philippine National Police. Pangalawa, yung DOJ, Department of Justice. Pangatlo, ito hong ombudsman ang taga-usig at maging ng Sandigan Bayan. Ang lahat ng iyan ay ginagamit na sandata ng rehimeng ito. Kanino ka pupunta? Sige, pupunta ka sa barangay. Mas mabuti pa nga ho yung barangay kaysa dito sa mga ehensyang ito na pinipili lamang nila kung aling batas ang gusto nilang pairalin at anong batas ang gusto nilang gawin para sa kanilang mga kalaban. Ano ho ang sabi ng puno? Pagka binigay mo sa amin yung salin mo hanapan ka talaga namin ng butas. Talagang magkakaproblema ka. Kaya ano ho ang ginagawa ng administrasyon na ito? Hindi ba ito paninikil sa karapatan ng mamamayang Pilipino? Yun hong pagnakawan ka na lamang ng walang permiso. Pagkatapos kinu-question ho ninyo yung permiso ng pagsasagawa ng rally na ito. Ito hong mainstream media na ito, yung ABS-CBN. Isa, number 1 kalaban kasi yun. Yan kasi ang dinikdik ni Senador Marcoleta At galit ho yan sa iglesia ni Cristo. At mayroon pang ibang grupo na galit sapagkat hindi ho nila kayang tapatan. Hindi ko ho nila kayang duplikahin yung ginagawa ng iglesia ni Cristo. Eto ho. Nagagalit ho kayo dahil na-traffic kayo kahapon at mari ngayon. Bakit yung bang mga iglesia ni Cristo na pumapasok na traffic din? O kayo? Bakit hindi ho sila nagre-reklamo? Kayo itong reklamo ng reklamo. Umabsent din ho naman sa trabaho. Itong mga iglesia ni Cristo nagsara pa ng kanilang mga tindahan para lang ho sa kapanan ho nating lahat. Hindi ho sa kapakanan ng kanilang pansariling interes sa lahat.
ng Pilipino. Eto ho, sila ho yung sumisigaw para ho sa mga naging biktima ng pagbaha. Marami ho ang nawala ng kamag-anak, pamilya na nalunod ng baha. Isa ho sa mga security ho namin dito, yung kanyang asawa at 2 anak, tinangay ng agos, samantalang ang gwardyang ito ay naka-duty, naghahanap buhay. Pag uwi niya sa kanyang bahay, wala na. Wala na yung kanyang bahay, wala na yung kanyang pamilya. Kaya hanggang ngayon ho, hindi pa ho masyadong nakaka-recover itong mamang ito, itong si Ever Garganseran. Taga Iloilo ho ito eh. Nakipagkwentuhan ho ito sa akin sapagkat nakahalata ko. Hindi pa ho masyadong, ibig sabihin, hindi pa ho na nakaka-move on itong mamang are. Sapagkat kapag tinatanong mo doon, sa tanong na dapat na ay makuha mo yung direktang sagot, hindi ho eh. Minsan ho eh, dumadaplis ho yung mga sagot. Hindi ho hindi ko pa nakapag-comprehend nung tamang kasagutan, kundi yung kanyang ipinaliliwanag ay yung kanyang nararamdaman, yung trahedya na nangyari sa kanyang pamilya. Yun ho. Kung sa inyo kaya ho nangyaring ito, nang dahil ho dyan sa mga ninakaw na ng pundo para ho dyan sa flood control, hindi ho sana magkakaroon ho ng malalaking pinsala na kumitil ng buhay ng mga Pilipino at ari-arian ang winasak. O kayo, nasaan ho ang inyong konsensya? May konsensya pa ho ba kayo? Ito hong mga magnanakaw sa gobyerno, wala na hong konsensya yan eh. Wala na hong konsensya. Sapagkat ang konsensya nila at yung nakatatak sa kanilang mga utak o kung papaano makapagnakaw, ipagpapatuloy yung kanilang pagnanakaw sapagkat hindi naman ho yan palulugi sapagkat yung kanyang mga kasamahan ay mga magnanakaw din. Nagnanakaw sila bakit tayo hindi? O sino hong kawawa? Yun hong mga taxpayers. Kayo ho, taxpayers ho ba kayo? Kaya lang sinabi ko, kung hindi ko taxpayers, taga saan ho kayo? Taga Mars. Kayo pagkatapos, gagalit-galit kayo? Magagalit kayo? Na kayo naabala? Pagsasabihin pa ninyo, ang kakapal ng mukha ninyo, inuhostage ninyo yung mga pasahero, yung mga pumapasok sa kanilang trabaho. Yung mga estudyante na hindi nakapasok, hinustage ho ninyo. Ang hindi ninyo alam, at sana malaman at madamaho ninyo, ito hong mga naging biktima ng flood control, hindi lang ho ito na hostage. Ito ho ay biktima ng extrajudicial killing. Yun humbang pagkamatay. Yun humbang pagkalunod. Yun humbang mga pagkawasak ng kanilang ari-arian. Meron humbang nag-iimbestiga. Sa mga suspect na ito. Sino sa inyo? Hindi ba yung grupo lamang ni Marcoleta? Na inyong pinag-iinitan na gusto ho ninyong ipakulong? Maliwanag ho. Maliwanag pa sa sikat ng araw na itong mga naging biktima ng pagbaha dahil sa pagnanakaw ninyo, ito ho ay naging biktima ng extrajudicial killing. Sige, ipaliwanag ho ninyo, kayo ho mga matatalino. Dito lang ho sa buwis na ninakaw sa inyo eh. Pumapayag ho ba kayo na kayo pagnakawan? Diyan na lang ho tayo pumunta. Ang tanong ko, pumapayag ba kayo? Oo, hindi.
Pag sinabi niyong hindi kayo pumapayag, nasa katinuan ho kayo. Nasa katinuan pa ang inyong pag-iisip, hindi ho malnourished. Pero kapag sinasabi ho ninyong, payag ho akong pagnakawan, ibig sabihin, may something na sa inyong ulo. Magpaano na kayo ho? Magpagamot na ho kayo. Diyan ho sa Mandaluyong. Kumuha ko yung mga mayayaman. Yung mga, lalo na yung mga vloggers din. At saka sa mga mainstream media. Pumila na ho kayo yan sa Mandaluyong. Kung kayo ho ay pumapayag na nakawan na lang kayo ng mga magnanakaw sa gobyerno at yan ho ang inyong paninindigan, misayad na ho kayo sa ulo. Hindi ho ba tama? Kaya ho ang aking rekomendasyon, kayo ho ay magpatingin na sa psychiatrist. Punta na ho kayo sa Mandaluyong, dyan ho ang pagpagamutan ng mga siraulo. Yun ho may tama. Yun ho mga nagagalit na sila daw ho ay naabala. Kayo ho ba ay nagbabayad ng buwis? Pag sinabi niyong oo, yun ho buwis din yung ninakaw. Pumapayag ho ba kayo na ninanakawan din kayo? Huwag ko niyong sabihin. Na pangangatwiranan pa ninyo. Kapag mangangatwiran pa kayo sa sinasabi ko sa inyo, magkakaiba na ho yata ang inyong mundo. Mukhang hindi na ho yata kayo nakatira sa Pilipinas. Baka ho kayo nakatira na sa ibang universe. Kung ayaw ho ninyong magpakamot ho dyan sa mental hospital, mananatili ho kayo dyan sa inyong kalagayan, maaring kasabwatin ho kayo ng mga magnanakaw. Hindi ho ba? Pagkatapos ho, isisisi ho ninyo. Sa mga nagrarally ho dyan, na hindi man lang ninyo maipakita yung tunay na pagdamay sa inyong mga kababayan na biktima ho ng mga substandard at ghost project, yung flood control project. Kaya nga ho nagkata-traffic na rin ho tayo Dahil nga diyon sa mga dahil nga ho diyan sa pagbaha na yan kapag umuulan. 2-3 oras lang na ulan baha na ho dito sa bahagi ng Kamuning. Diyan ho sa may Santulan. Iba pang bahagi ng lungsod sa Metro Manila. Isinisikap ho ng gobyernong ito na maibsan ho yung mga pagbaha. Pero paanong ganap na maibsan yan kung ang pondo naman ay inyong nanakawin? Taga-gobyerno din. Totoo ba yung sinasabi ni Sara Diskaya? Nakaupo kayo sa mesa, iisa lang ho kayong mesa nakaupo, pero kanya-kanya ho kayo. Magkakaiba ho yung laki ng inyong tinatanggap, yung inyong nakukubra. Saan ho nanggaling ho yung yung mga ninakaw dyan ho sa flood control. Bantad na ho yung pag-i-expose ng mga ghost project, yung substandard sa buong bansa. Nakakarimarim. Nakakagalit. Kapag ikaw ho matinong mamamayan, ikaw ho magdaramdam sa ginagawa ho sa atin ng mga politikong ito. Yung iba ho, naghuhugas kamay. Todo tangge. Pero panay naman ang tahol. Para ika nga,
tumahol din yung kanilang mga kasamahan. Sama-sama silang nagtatahulan sapagkat sila ay nadeliveran ng maleta. Pinagluluko nyo yung mga sambayan ng Pilipino, pero ho, ang Iglesia ni Cristo, hindi ho nyo kayang lukuhin yan. Ang Iglesia ni Cristo ay law-abiding citizens ho yan. Kaya lang ho, sa ginagawa ho ninyong paglapastangan sa batas, umangal na ho Nasagad. Nasagad na ang pagtitimpi. Ang kanilang ginawang pagmamasid ay hindi na nakayanan, kaya ito lumabas na. Yun hong inyong pagkagalit sa ginawa ho nila. Dahil ho ba sa katarungan para sa lahat, para ho sa inyo, sa ating lahat. Yung katarungan na ipinaglalaban ng mga taong ito, hindi na lamang ho ngayon, sa ikalawang araw, hindi lang ho mga Iglesia ni Cristo, iba't ibang sektor na ho, ibang grupo. Ang nakiisa na ho sa iisang layunin para ho papanagutin ang mga magnanakaw sa pundo ng bayan. Kayo ho, gusto rin ho ba ninyong pananagutin yung mga magnanakaw sa pundo ng bayan? Sabihin nyo, oo o hindi. Pag sinabi ninyong hindi, magnanakaw din kayo. Kasabwat kayo sa mga kawatan. Kayo ho ang mga miyembro ng lupin. Yung mga alagad ni Lupin. Pagkatapos, marami kayong pinaghuhugutan ng galit. Marami kayong pinaghuhugutan ng galit sa mga nagrarally. Yan ho, sa ginawang pagkilos. Dapat nga siguro kayong yung mga taong ito na walang iba kundi ang bumatikos, ang umangal. Yun ho nga sumakasakay sa problema pero hindi naman ho gumagawa ng solusyon kung paano malutas ang problema. Ito yung sinasabi ni ano ba sabi nitong si dating Congressman Mike Defensor. BO. Sus. Yun lang sabihin na sa iyo na ganun, masakit na ho Gigiyagisi na ang iyong damdamin ano pa kaya itong sabihin sa iyo na ikaw ay magnanakaw? May puso ka pa ba? Baka ang nasa sa iyo ay puso ng saging. Mas mainam pa nga ho siguro yung puso ng saging na papakinabangan. Pero pagka ang puso mo ay wala nang pakiramdam, inuutin. Ano ang tawag sa inyo? Kampo ni Bendalo. Etong tagapagtanggol ho natin. Hindi ko malimutan itong sabi nung isang interviewer doon sa mainstream media Yung lady anchor woman na ini-interview itong si ombudsman Boying. Ang sabi pwede ho ba ombudsman na pwedeng baluktutin yung batas? Ang sabi niya, pwede. Pwede. Diyan tayo magaling Mga abogado tayo Kayang-kayang baluktutin ang batas. Masunod lang ang sariling kagustuhan.
Tama ho bang sagot yan ng isang pinuno ng isang ahensya ng gobyerno? O, ito nga daw, kayo daw ho yung promotor eh. Pero yung nag-broadcast ho nito, si Senador Erwin Tulfo, na isa pa itong napakatapang. Matapang din ang apog nito eh. Kung labardahin niya si Kiko Pangilinan at si Reza Hontiveros eh. Pagtatampalin ho nito eh. Eh ngayon magkakasama na ho sila, hindi ho niya natampal eh. Oh, hindi niya naingod-ngod itong si Attorney Kiko Pangilinan eh. Nabahag din ang buntot eh. Oh, matapang lang ho ito sa salita eh. Ah? Sa sobrang yabang. Oh. Ano ho pa? Sa halip na ho na palinawin yung issue na pagnanakaw, ito hong mga nasa kapangyarihang ito, ang siyang pilit ho na bumabaluktot ng mga batas para lamang makaiwas sa pananagutan yung mga taong dapat na managot. O sige. Tinamaan kayo ng magaling. O. Pagkatapos kayo, ngal-ngal kayo ng ngal-ngal, angal ng angal kayo. Naperwisyo daw kami. Hindi kami nakapasok, hindi ho kami nakapag-absent kami, hindi kami nakapag-take ng exam nang dahil sa ginawa ng mga ito. O na-hostage ho kami. Oh? Pero yung mga biktima ng AGK, yung mga nalunod ng baha, yung mga ari-arian nila ay tinangay ng baha. O, yun ho ay klarong AGK. Sapagkat yung mga suspect ho nang iniimbestigahan dyan sa pagnanakaw dyan na para sana sa ikaliligtas noong mga taong ito na nilunod. Meron ho ba sa inyong nag-imbestiga? Kayo ho ng mga nagre-reklamong ito? Meron ho ba sa inyong nag-iimbestiga? Meron ho ba sa inyong nagdidemand na kung sino ang dapat na managot? Wala ho eh. Wala ho kaming narinig sa inyo. Puro ho kayo propaganda. Para lang ho kayo kumita. Itong mga iglesia na ito, may binayaran ho ba sila? Wala hong binayaran ho dyan sa mga yan, sa sarili ho, sakripisyo ng kanilang katawan. Maging yung kanilang mga pangangailangan. Diyan sa pagpunta ho nila dyan, sarili nila hong pagsisikap, pagod, pinuhunan nila para ho sa ating lahat, hindi ho para sa kanila. Kayo ho, ano hong ginagawa ho ninyo? Reklamo kayo ng reklamo? Tingnan ho ninyo dyan sa social media ho. Umulan at umaraw, nandyan ho sila, hindi ho sila umaalis sa kanilang kinatatayuan. Kung meron man ho umaalis, bumabalik din ho at siya ho ay kumakain lamang. Kumukuha pa ng ekstrang lakas. Yang lakas na yan hindi para sa kanilang pansariling kapakanan. Ang lakas na yan ay para ho, nakalaan para din ho sa inyong kapakanan, sa pangkalahatang kapakanan. Sapagkat may maaasahan po ba kayo? Pagka dumulog ho kayo sa mga ehensya ng gobyerno na siyang tagapagpatupad ng batas, may maasahan pa ba kayo? Wala. Kaya nga ho kababasa ko lang kasasabi ko lang na ho yung mga pagnanakaw na yan yung mga kawatan dyan yun ang pinoprotektahan ng batas. At yun ho nagsusulong para imbestigahan ho yung mga magnanakaw na yan. Yun ho ang kinakasuhan at yun ang gustong ipakulong. Sandabakbak na kaso na ho ang ikinulapol ho ninyo dito. Diyan ho sa mga dating mga sundalo. Sino ho nagkakaso? Di yung mga kawatan. Sino? Yung mga nakinabang doon sa mga maleta. Yun ho mga nangunguna ho.
na tagapagpatupad ng batas natin. Yan ho, sa kanin ng Philippine National Police, hindi ho lahat yan. Marami ho dyan mga matitino, pero meron din ho dyan na ayaw, galit sa Iglesia ni Cristo. Galit ho yan sa pangalan kasi, Cristo eh. Sino ho ba nagpapako dyan kay Cristo? Diyan sa pangalang Cristo na lang, marami hong galit dyan. Pero ginagamit ho nila yung pangalang Cristo. Ginagamit kang pangalan ni Cristo, nagpapalayas kami ng mga demonyo. Pero sila ho yung mga demonyo. Ginagamit ho ninyo. Ginagamit pa ninyo yung pulpito. Palibhasa ay nakakabit sa mga miyembro, yung mga tao nakaanib sa iglesia na ang kanilang ang nangungulo dyan sa iglesia, ang pangalan ay Kristo. Kaya nga ho, iglesia ni Kristo. Kaya inuusig. Hindi ho, sapagkat yan ho talagang bantad na, hindi na ho na pinagtataka ho nila yan Yung mga pag-uusig na yan, persecution. Hindi ho maiiwasan yan. Ang mga sariling kamag-anak pa, kapatid pa. Mga kapatid uusigin din. Nang dahil nga ho sa pangalang yan Kaya ho yan. Pero yan ho, yung tunay na nagmamalasakit sa taong bayan. Ano hong ginagawa? Meron ho ba tayong katibayan na nagmamalasakit sa taong bayan yan? Pilipino lang ho ba ang pinagmamalasakitan yan? Hindi ho. Iba't ibang lahi sa buong mundo pinagmamalasakitan ng Iglesia ni Cristo. Meron ho mga lingap. Meron ho mga lingap sa mga mamamayan. Care of humanity, hindi lang ho sa bansang Pilipinas. Siguro naman naintindihan ho ninyo kung paano mahalin ng Iglesia ni Cristo yung kanilang kapwa. Pero kayo, na bumabatikos at kayo ho ang ika nga ay kumakalaban. Inaaglahi. Nakisyo ganito. Magsuri nga kayo. Kayo, mag-examine ho kayo sa inyong mga sarili. Pag-aralan ho ninyo yung sarili, tama ba bang ginagawa ho ninyo? Mapangit lang ho akong mag-ano ano ho bang gusto ho ninyo? Na tayo ho ba, mga kaibigan, ang gusto ho ba ninyo ay paghaharian tayo ng mga magnanakaw? Madaling makilala kilala niyo na. Kilala niyo na ang mga sarili ninyo kung kabilang kayo sa mga magnanakaw. Madaling makilala daw. Madaling makilala yung mga magnanakaw. Kilalanin ho ninyo. Ginagamit hindi sa pirata magnanakaw. Ang magnanakaw ay mapagsamantala, magaling magkunwari, madaling makilala, balat kayong ginagamit hindi sa pirata magnanakaw. Okay mga kaibigan. Iwanan na natin yung topic na yan. Sa palagay ko naman matatauhan kayo. Tayo na lang ho ay babati sa ating mga kaibigan. Doon ho sa mayroong mga nagmamalasakit. Dito ho. Yun ho aming batchmate ko nung high school. Ako ho ay bilib ho rito sa mga kasamahan ko ito Bagaman kami mga senior citizen na Yung iba ho pumanaw na. Pero ho kami yung mga aktibo pa ho
ng mga senior citizen noong batch 1976-1977 diyan ho sa Bukidnon National School of Home Industries. Hanggang ngayon ho kami ho ay nagkakadaupang palad. Kami ho ay nagkakausap sa pamamagitan ho ng aming mga chat group. Kapag ka ho ang isa ho sa amin ng kabatsmate nangangailangan at kilala ho namin ang isa't isa kung sino ho sa amin, ang ika nga ay kailangan namin ng aming ika nga ng aming mga kamay para sila ay ika nga alalayan, kami ho ay nagtutulungan. Yan ho ang kaibahan ho ng amin hong batch, mga kabatsmate ho namin nung high school. Nung kami ho college naman, palibhasa ako ho, wala ho akong permanente. Galing ho ako ng University of the East. Nalipat ako dito sa Ortañez University. Ba't iba ho yung yung mga, hindi ko masabing intact kami, hindi kagaya nung high school. Ang mga kilal na tatandaan ko lang nung college ako, yung mga malalapit kong kaibigan. Pero nung high school, hindi ho basta-basta malilimutan katulad ho nitong yung kabatsmate ko na nasa Canada, si Para Gagarani. Pag pinagmamasdan ko yung kami mga kabataan pa, kakaiba na ng aming mga na figure ngayon, nung kami mga senior na. Itong si Wendelin Reyes, nasa US ito, maging si Lourdes Sadicon. Ito yung mga kaututan dila ko itong mga ito si Engineer Apostol, isang matagumpay na rin itong negosyante, meron na rin itong resort sana maglibre ka ha. Itong si Esperidion Ligayada, dating Comelec officer ito, dismayado nito sa takbo ng gobyerno itong si Danilo Lagahe ito, mga anak nito, teacher na rin ho dyan sa Bukidnon National School of Home Industries. Si Wilfredo Gutierrez, ito ho ay naging sundalo. Meron na rin hong mga professional na mga anak ito. Teacher. Itong si Atanasio, mag-asawang Atanasio at Bing Briones. Itong batchmate ko ito na si Derle Permalino, yung kanyang tatay na si Sir Permalino, yun yung teacher namin sa horticulture. Itong si Derle, ito kumbaga nung kabataan ho namin, para kaming mga bata, yung alam ho naman ninyo yung mga bata, nagtatakbuhan ho yan, kasunod-sunod ko yun sa likod si Miriam Barbosa, itong si Josepina Cabenta, si Catherine to, nung high school kami mahilig itong manakbo pag kami lumalapit na boys biglang tatakbo ito takbuhin ito Itong si Vilma Cabantog, Nancy Roma, Evelyn Lantong, si Marilu Tabiano, itong Ilonggang ito matapang na babae si Luz Mainit, si Paterno at si Naida, ito pinakang kuya ho at ate namin nung high school. Si Paterno at si Naida Gahoner. At yung aming mga advisor naman, si Ma'am Ibon Dukusin Katli, si Ma'am Rose Kalikaran, si Sir Hel Magbanwa, Sir Autida, Sir Permalino. Hindi ko lang alam, itong si Sir Permalino namayapa na ho Pero binabati ko pa rin ho bilang pagrespeto Dito naman ho sa aming lugar, meron pa pala na akong nakalimutan na sa yung nasa Anaheim, California, si Ma'am Josephine Macapagal. Balik ho tayo dito sa aking sa isla na lugar na aking tinubuan, itong Sibuyan Romblon. Ang Sibuyan Romblon ay tinatawag na di Galapagos of Asia, na mayroon 3 munisipalidad. Ang mayor ho namin dyan sa Kahijukan, si Mayor Marvin Grigi Ramos. Yung sa San Fernando naman ay si Mayor Nanding Marin, at dito sa Magdiwang si Mayor Noel Joseph Machon.
Yun hong aming Lone District Representative, Congressman Leandro Budoy Madruna, at ang aming Gobernadora Trina Permalo Fabic. Samantala, dito naman sa aking barangay, dyan ho sa Danao, Kahijukan, Sibuyan, Romblon, itong si Greg Villanueva, yung aming punong barangay dyan. At yung kanyang mga kagawad, sina Lydia Marasigan, sina Henry Rigala, sina Roger Ragot, si Raymond Galindo, pamangkin ko ito eh. Jetty Ibabaw, si Arnel Rotuni, ang sekretary naman ho nila si Evelyn Formanes, yung treasurer ni Risa Maron at ang kanilang bookkeeper si Vanessa Meso. Sa mga kamag-anak ko ho, sapagkat meron pa tayong 5 minuto, si Kuyang Reynaldo Ramiro ho, dyan ho sa Hawaii. Taga Bacara, Ilocos Norte po ito. Si Kuyang Reynaldo Ramiro. At si Kuyang Loreto naman, dyan ho naman ito sa Echagis, sa Isabela. Ito ho ay may malaking kooperatiba ho dyan sa Junction. Ano ho? Si Kuyang Normario Ramiro, itong miyembro ng CHPG, dyan naman ho yan sa Laguna, at maging itong si Kuyang Nelson Ramiro, ito ay dating ng Napocor. Itong active ho ito sa Quezon City Police District Office, Police Senior Master Sergeant ho, Mandy Ramiro Salcedo. No? Yung pinsan ko na sa Marianas Island na meron na hong anak na US Army at isang US pilot. Itong si pinsan Noemi Ramiro, no? Si Manang Milba Ramiro, Manang Milba Rabino, magpagaling ka Manang, at si Manang Flora Rizzo, dyan ho yan sa Balisbis, sa Danao, Kahijukan, Romblon. Sa mga kaibigan ho natin, Dingrabo, dyan ho sa Plaridel. Si Kuyang Alfred Bayani, dyan ho naman yan sa Nueva Ecija. Sina Presi Panghilinan at Jemeline Nietes, dyan ho sa Palawan ho. Maging si Kuya, si pinsang ko, si Isidro Ramiro, retired na ho yan, tiniente sa Philippine National Police na dating na dyan ho yan si Intel. At yung si Attorney Ronald Ramiro Ranyon, anak ni at ni Kuyang Rudy, attorney din po. Sa aking mga kaibigan dito ho sa aking mga kasama ho, yung aming publisher ho diyan sa Diario Casado, si Boss Alan Bordios, at yung anchorman naman diyan ho sa KBS RMM News Diario na TV pa, si Kuyang Arnold Namoko. Taga Marinduque po ito. Si Kuyang Lawson, si Kuyang Winlayson, taga kababayan ho ito ni dating First Lady Imelda Romualdez Marcos. Kuyang Winlayson. Si Rambo ho. Senyoron Martinez ho. Maraming salamat sa inyo ho. At sa lahat na itong si Migs Ramiro, diyan ho sa pala ito nandito sa Montalban, sa San Mateo Rizal. At si Kuyang George Ramiro, si Kuyang si Tukayo, na asawa ni ating Dulya Ramiro, diyan ho sa Batasan Hills ho. Sa Ramiro family, diyan ho sa lahat ho. Sa buong mundo na ho, mga kaibigan, maraming salamat. At sa mga kababayan kong palawin nyo, at maging sa buong universe, bukas muli. At tabayanan ho ninyo ang isyong panlipunan. Dito lamang ho. Yung isyong panlipunan, balita at komentaryo dito lamang ho sa Bigwas News Philippines. At salamat ho sa ating mga nakasama, sa mga magigiting nating kasama, sina Tech Aaron, Tech Leo, si ating news director Ma'am Rose Dingding, ang ating program director si Boss Jeff Balahonda, sa ating station manager
Ronnie Dave Abili at sa ating General Manager Madam Naomi Cascara, ang inyo pong lingkod na nakasama ninyo sa loob ng isang oras na pagtatanghal. Yours truly, Don Robert Ramiro. Ang magnanakaw ay mapagsamantala. Madali